turo mo nila sa ating panahon na hindi mga turo na pag sinabing wind doctrine, bigla lang ito'y dumarating mga kapatid, biglang sumusulpot. Kapag ikaw ay naniwala doon mga kapatid, para ka rin ipa na tinatangay ng hangin, na kung saan malakas ang agos yung buga ng hangin, doon ka tatangayin. Right. Wind's doctrine, wala po siyang panindigan. Ito po yung paniniwala, mga kapatid, na kung ano ang kayong mapakinggan, paniwala niya agad yun. At pagka mayroong bagong pag-aaral naman, ay yun naman ang kayong mapakinggan, paniwala naman yun. Wala siyang pundasyon, mga kapatid. At ang sabi ng Balagsatan, kapag ang gaytong uri ng paniniwala mo ay nakasalalay doon sa tanong na wind's doctrine, mga kapatid, ikaw ay hindi nakapundasyon sa isang matibay na patibayan. Ang iyong patibayan ay gaya ng isang buhangin. Wala pong katatagan. Dapat manindigan ka, hallelujah. Kung ano ang sinasabi ng Balagsatan, doon ka maniwala, sabagat hindi lahat ng sabing Panginoon ay papasok sa kanan Diyos, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng Amang sa langit. Kapatid, ito ang pamantayan, kapatid, na ikaw ay sa tamang doktrina kapag ang salita ng Diyos ang iyong paniwalaan. Mayroon pa mga aral ng mga tao, yung mass doctrine, mga kapatid. According to Colossians 2:22, ito yung mga aral ng kapatid na ginawa ng mga tao na gumawa po sila ng mga aral ng kapatid na hindi na ayon sa Biblia. Alam niyo kapatid, sa ngayon, napakadelikado mga kapatid na tayo po'y makinig na makinig sa hindi niyo pastor. Bakit? Sabagat sabi ng John 10, my sheep hear my voice. Kung ikaw ay nasa ilalim ng pangasiwa ng isang sheep herding, mga kapatid, ng isang pastor, dapat mong pakinggan ang iyong pastor at huwag kang makinig sa iyong pastor. Amen. Dahil ang ibang pastor, mga kapatid, na hindi mo siya pastor, ibig sabihin, mga kapatid, hindi siya magmamalasakit sa iyong kaluluwa. Ito, mga kapatid, ha? Meron pong dumagalang katuruan ngayon. Once you're saved, always saved. That is a man's doctrine and a false doctrine. Why? Ito po ay contradiction, mga kapatid, doon sa sabi ng Panginoon na sabi nila, once you are saved, always saved. Okay, ligtas na ako, okay na, wala akong gagawin. Dahil sabi nila, sa biyaya kayo na ligtas, wala ka nang gagawin eh, biyaya nga eh. Pero ang sabi ng Panginoon, Matthew 24:13, napakalinaw. Dalapat ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Praise the Lord. Sa mga kapatid, bagay, mayroon kang dapat gagawin. Mayroon kang dapat pagtiisan. At yun po ang work of faith, kapatid. Dapat manatili ka magpapatuloy. Dapat isang gawa. Sabi ng Apostol Pablo, work out your own salvation. So mayroon pong paggawa. Hindi pwedeng wala ka lang gagawin. Kaya nga sabi ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maligtas. So maling aral ang kasi sabi ng kapatid, huwag po tayong maniwala doon. Sabi, once you are saved, always saved. Okay, after na ikaw mabaptize, okay, doon ka sa bahay, wala ka nang gagawin. Manood TV, sport, lahat. Ano ka na? Wala kang gagawin dahil ikaw ay by grace, wala kang gagawin. Pero mali. 24:13 ng Matthew, ang magtitiis hanggang sa wakas. Siyang maligtas. Mayroon kang ipagpapatuloy na gawain. Pagtitiisan mo yan, pagbabakain mo yan. Kaya dapat ay may humiwalay